Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba maiwasan ang terminate dito sa Hong Kong? So ayan yung kinakatakot or top 1 na kinakatakot ng mga domestic helper na nag-a-apply yung termination. Kaya medyo talaga kabado. Kahit ako nung bago ako, yun yung kinakatakutan ko sa totoo lang. Kasi isipin ko pa lang na hindi pa ako nakakabawi sa nagastos ko tapos palayasin ako or i-terminate ako. Medyo malaking na talaga. Sayang ba? Lalo dito sa Hong Kong, medyo malaki na kung kahit papano yung sahod. Ayan. So yan yung unang kinakatakot ko. Sa unang araw, unang buwan, ginagalingan ko talaga parati. Talagang tinatry ko yung best ko. Sobrang linis ko gawin yung mga bagay-bagay. Alam mo yung pag ako sa CR, naglinis ako ng CR, naabot ako ng 45 minutes. Ngayon, 20 minutes na lang. Inuurasan ko yan. Babagal pa rin, pero at least alam mo na pulido yung gawa mo ba. Nakikita ng amo ko, nag-i-improve ako guys. Dati, hindi ko alam kung ano yung pakikintabin ko sa CR para malaman nila na tapos na ako maglinis. Ang ginawa ko yung gripo, yun yung pinapakintab ko. Dati hindi ko iniintindi yan. Hanggang sa napansin ko, kapag parati ko pala pinupunasan, ang kinis pala. Yung wala ka makikitang print or kahit tulo-tulo ng tubig, ganyan na nakamarka. So yan na yung finocus ko. Tapos yung sa shower, yung glass niya, dati sobrang labo. Ginawa ko, inano ko ng CIF, kinuskos ko hanggang sa nagpusyaw hanggang sa ngayon medyo okay na. Nung bago ako hindi talaga ma-explain yung mukha. Tapos pati yung gripo ng CR, ng shower, nililinis ko din. Kaya pagpasok ng amo ko doon, alam niya na nilinis ko kasi nga basa yung sahig doon. Tsaka yung glass niya basa din. So, ibig sabihin, nilinis ko. Yung iba kasing katulong, pinupunasan yan, nililinis. Talagang, ako hindi hinayaan kung basa para makita niya, nililinis ko. So, sa akin lang, nagustuhan ng amo yung ginawa ko. Kasi nga, kung hindi niya nagustuhan, bakit kukunin nila dapat yung kapatid ko kung pumayag lang yung kapatid ko or pumayag lang ako? Bakit nila kukunin yun kung hindi siya na-satisfy sa gawa ko? Binibida niya ako guys sa pamilya niya, lahat-lahat binibida niya ako. Kino-compare niya yung ibang katulong sa akin. Kasi para sa kanya plus point yung pagiging masayahin ko. And then, plus point yung magiging masayahin ako kahit na may pagkamaldita, totoo naman. And then, yung sa bahay, malinis yan. Kahit yung sahig namin nung bago ako, hindi sila nagpapaa kasi nga sobrang dumi, naka-chinelas kami parate. Pero ngayon yung amo kong babae, naglalakad na lang siya ng walang chinelas. Pero hindi ako sanay na wala siyang chinelas. Kaya kinukuha ko yung chinelas niya, binibigay ko sa kanya para pa-chinelasin siya. Kasi alam nyo guys, alam ko kung sino lumalabas o sino yung naglalakad. Ganun ako dapat mapagmatsyag kayo sa klase ng paglalakad ng amo kong babae tsaka lalaki. Alam ko kung sino yung naglalakad. Kaya pag lalaki, kalma lang ako. Sa cellphone ako sa kusina. Pag yung lakad malaki na, yung parang ganyan, amo kong lalaki yan. Pero pag yung parang maliit na na parang konti lang yung tunog, babae yan. Ibig sabihin, lapag ko kagad yung cellphone, kuha ako ng kung anong gagawin. So, dapat mautak ka. Kasi yung amo ko hindi na masyadong nagtitingin yan sa CCTV nila. Kasi nga, na talaga siya. Parang tiwala na siya sa akin. So, plus points din, kaya hindi ako na-terminate sa pagluluto. Alam niyo yung binibigay ko yung passion ko sa pagluluto. Pero ngayon, nauumay na ako. Papagod na ako magluluto. Parang, bakit ako nagluluto? Parang ganun ba? So, ngayon hindi ko na gusto yung pagluluto. Dati gustong-gusto ko. So, tuwang-tuwa silang kainin yung pagkain na niluluto ko. Sila, sarap na sarap. Kasi nakukuha ko yung gusto niyang timpla. Maarte kasi siya, ayaw niya ng maalat. Ayaw niya ng ayaw niya ng ganyan. So, alam ko na kung yung niya, yung mga ayaw niya, ganyan. Ganun din yung bata. Kasi, bawat luto ko, nauubos ng bata yan. Yung binabaon niya sa school, wala yung tira pag uwi. Siguro may tira lang kapag busog na siya. Pero wala talaga, parating walang tira yan. Nuubos niya talaga yan. Kasi tinatry ko yung best ko na masarap talaga. Tapos yung yung plating ng mukha, ganyan. So, yun yung plus points ko dito. Tapos sinalagaan ko yung bata ng maigi. Yun yung gustong-gusto ng amo ko. Kasi
parang nagiging bata isip na din ako pagkasama ko yung bata, naglalaro kami, ganyan, tumatawa kami. So, yung bata, yung utak niya na nai-enhance ba, dati may pagkamonggi to, ngayon medyo nagfo-focus na siya, tas ngayon hindi na siya iyakin. Yung ano niya, pinsan niya, yun yung mabait dati, pero yun ngayon yung parang na ano sila kasi nga iyakin, konting mali iiyak. Yung alaga ko hindi. Dati umiiyak to sa sinasabi ko, ba't ka umiiyak? Inano ka ba dyan? Sabi ko, wala kang magagawa. Kahit umiyak ka dyan, maglupasay ka dyan sa iyak, hindi na yan mangyayari uli. Tapos na. Pinintindi ko sa bata. Kaya pag may nangyari, halimbawa, nahulog yung ice cream niya, ganyan. Sasabihin niya lang, mami, nahulog, ganyan. Edi sa sunod, bili na lang tayo uli. Pero yung pamangkin or yung ano niya, yung pinsan niya, kasama niya, nahulog din yung ice cream. Pagkahulog, gumawa na, sumigaw na. Tapos natawa yung alaga ko kasi nga sabi niya hindi daw siya iyak. Ayaw nito na umiyak, na hindi na to umiyak yung alaga ko. Ano na siya, magpipigil na siya. Gaganyan siya. Para ano, para maano siguro, maano yung iyak niya. So yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kaya hindi rin ako na-terminate. Unahin yung kuhanin yung loob ng bata kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. As long as yung bata is gustong-gusto ka, wala na yan silang magagawa. Para nakatali na yan. Noong una, takot ako. Natapos ko na din yung isang buwan. At least safe na. Ayan, medyo bawi na ng konti. Tapos sunod na naman. Okay. Ano na naman. Hanggang sa umabot ako ng 6 months. Nung 6 months na, kalma na ako. Sabi ko sa sarili ko, bawi na ako. Bahala kayo dyan kung tanggalin nyo man ako dito. Sige. So, wala akong utang nun eh. Sige, bahala kayo dyan. Pero ano pa din naman ako, masipa, ganyan. Tinatry ko pa din yung best ko talaga every time. Tsaka nakikita ng amo ko, pag nagtatrabaho ako, focus talaga, lalo pag gahol kami sa oras, nagmamadali kami. Yung mga dapat ginagawa na ng bata or ano, inuutusan ko na yung bata. Pumunta ka na doon sa CR, umihi ka doon, wag mo akong hantayin kasi kukuha ako ng tubig, ihahanda ko yung gamit mo para paglabas mo, palit na tayo ng damit, tas alis na tayo. Sige dyan, sige, ganun yung bata. So, hinahayaan ako ng nanay, tas magugulat na lang siya, magpapaalam na kami, na aalis na kami kasi pupunta, ihahatid ko na siya sa English na class niya. So, yun yung nagustuhan niya sa akin. And then, hindi ako magnanakaw. Ayan. So, every time na may hinahanap siya, or pera o ano man dyan, makikita niya yan kasi hindi ako nangingialam. Yung cabinet nila, 2 taon na ako mahigit dito. Kahit kakapal na ng alikabok, hindi ko talaga yun nililinis kasi may pera dyan eh. Merong importanteng gamit dyan. Yun talaga yung sabi ko, hindi talaga ako mangialam. Hindi ko naman sinabi, pero alam ng amo ko na hindi talaga ako nangingialam. Kasi yung alikabok doon, ang kapal-kapal na. Hindi ko talaga pinapakialaman, natatakot ako, ayoko. Baka mamaya may anong mangyari dyan eh. Hindi talaga, bahala kayo dyan, hindi ko talaga pinapakialaman. Tapos doon sa bahay ng matanda, hindi ako pumapasok doon sa kwarto ng matatanda kahit pinapapasok ako kasi gusto maglaro ng bata doon. Hindi. Sabi ko, lumayas ka dyan, kaya hindi ako pwede dyan. Sabi, nagpaalam na ako kay mami, pwede ka. Hindi nga, ayoko nga. Sabi ko ganun, bahala ka dyan, hindi ako papasok. Andyan yung nanay, hindi nakikinig. Hindi siya nag-react. Kasi ayoko talaga, wala silang magagawa kung ayokong pumasok sa bahay or sa kwarto nun. Kasi nga, hindi ko trabaho doon. Hindi ko yung bahay na yun. Mamaya may mawala dyan, 2 kaming katulong. Buti kung ako lang mag-isa, madidefend ko yung sarili ko, pero may isa pa kaming kasama. Mamaya sabihin niya, pumasok ako doon kahit wala akong kinuha. Basta pumasok ako, kasama ako doon. Kaya hindi. Sabi ko, wag, bahala ka dyan. Buti pang pagbintangan niyo akong nagnakaw ng mantika, wag niyo lang akong anuhan na nagnakaw ng pera. So, yun yung naanuhan ng amo ko sa akin. Kahit ang pera niya na 50 Hong Kong dollar, simula pagdating ko, pinain niya na yun sa akin hanggang sa nakalimutan niya ng nakalimutan, hanggang sa umabot na ng 2 taon mahigit. Nakarang araw niya lang nakita. Sabi niya, dito pala yan. Sabi niya, daddy, kinuha ko na yung pera, ganito, sabi niya. So, at least alam niya na hindi ko ninakaw, bahala dyan, maburo yan dyan. So, yun yung maganda. Wag makati yung kamay. Magtrabaho ka lang kahit wala yung amo mo or nandyan. Tapos, galingan mo lang din sa pagluto. Tsaka, always ka lang na smile kasi yun yung gusto nila. Ayaw nila ng nakasimangot. And also, alagaan mong mabuti yung bata kahit nananakit, makukuha mo din yung loob niyan sa huli. Sa una lang sila, grabe yung tigas ng ulo. Para silang natutuwa sila kapag nahihirapan ka or nai-stress ka. Yung parang yun yung tuwa nila. So, kailangan ipakita mo sa kanila na
hindi ka naapektuhan. Kapag binasa ako ng alaga ko, sabihin ko, sige, dalhin mo pa yan dito yung shower, basain mo pa ako para masaya. Sabi ko ganun, para masaya, mamaya mapikon ako, layasan kita dito, ikaw mag-isa. Ikaw din magluto ha, tingnan ko lang kung hindi ka na maging buto-buto. Sabi ko ganun, malnourished ka na nga, hindi ka pa kumakain ng tama. Ginaganyan ko yan, tinatakot ko. Siguro plus point din sa akin yung ako taga-sundo ng bata sa daan. Puro sermon siya sa akin hanggang sa makarating kami ng bahay. Titigil lang ako pag malapit na kami sa bahay kasi para yung iyak niya mahinto na ba. So ganyan ako dati sa kanya. Ngayon hindi na ganun yung ugali niya kaya okay na kami. Bati na kami ng alaga ko. So far, yan yung mga reason kung bakit hindi ako nati-terminate. Sinasamahan ko din ng diskarte. Parati akong sinasabihan ng amo ko na you're so smart. Kasi damit niya kasi na pambahay, 2 lang yan. So, kung sinuot niya yung 2, kailangan alam mo sa sarili mo, alam ko sa sarili ko, kung saan yung una niyang sinuot, tas iiwan ko yung isa lang yung lalabahan ko. Ay, buti naman dyan, hindi mo nilabahan lahat. Sabi ko, oh ma'am, nakita ko kasi 2 na yung wala eh. Sabi niya, you're so smart. Ngiti lang ako, ganyan. So, at least, naano nila na seryoso ako sa trabaho ko. Kaya siguro, tumagal din ako dito. Kaya gusto din nilang kunin yung kapatid ko. Kasi, yun, plus points din sa kanila kapag magaling ka mag-English kasi natuturuan mo yung bata. Nagawa kami ng assignment ng alaga ko. Ano yun? 3 page pareho pero iba-iba ng mga word. So, yung amo ko nung time na yun, may ginagawa. So, kaming 2 ng bata yung nagawa ng assignment. Na-perfect namin yung amin. Tas yung sa amo ko, may mistake na 2. So, sa akin, nagulat siya kung paano ko nagawa ng tama. So, parang yun yung ano niya na, tahimik lang ako, pero may alam ako, ganun. So, hindi ko lang, nakikita niya din kung paano ako magsulat. Sobrang linis ko magsulat, guys, na, yung amo kong babae na inggit sa sulat ko. Hindi niya na, sobrang cute ko magsulat. So, ayan, tignan niyo yung sulat ko. Sobrang linis niyan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Pero sobrang maganda. Tinitingnan ng amo ko parati yung sulat ko, pati yung pirma ko. Yung kanya kasi ang pangit lang. Sulat lang, ganyan. Tapos sa akin may arte-arte pa. Kasi parang kaya tinuturuan ko yung bata kung paano magsulat ng tama. Kaya unti-unti yung sulat ng bata nagiging maganda. So yun din yung gusto ng amo ko sa akin. Napapantayan ko yung ng bata ba. Kung may tinatanong yung bata sa akin about sa mga Jen, ano yung meaning ng ganto? Ano yung ganto? What is this one? And what is stubborn? Stubborn is hard-headed. You're not listening to me when I say you something. Yeah, that is stubborn. Kasi hindi nila ginagamit yung stubborn na word dito sa Hong Kong. Kasi UK yung gamit nila. Hindi ko lang alam kung hard-headed yung tawag nila niyan sa UK. Pero American kasi stubborn yung gamit. Matigas yung ulo. So, sa kanila, iba yung nila niyan. So, yun. Iba kasi yung English natin sa English nila dito. Tawag natin sa elevator, sa English is elevator. Sa kanila, hindi. Ang tawag nila, lift. Ayan. Kaya sinabi ng amo ko sa akin nung bago ako, Jen, press the lift. Hindi ko pinansin. Bahala ka dyan. Ano yung i-press ko? Di hindi ko na Tapos, haya. Gumanon siya. Bago pa ako, haya. Gumanon siya. Tapos, sinuot niya yung sapatos niya. Tapos, pinindot niya yung elevator. Ito pala yung lift. Next time. Sunod, hindi niya na ako sinasabihan na pindutin mo yung Ako na mismo pumipindot kahit kahit wala pa siya. Kaya pagdating niya, bukas na yung elevator, papasok na lang siya. So, yun. Kaya medyo nati-terminate dun yung ibang mga katulong kasi nga sa English nagkakatalo. Lalo pag yung ibang amo can you cook me this one? May ganyong klase ng English na sobrang parang lambot ba? Can you cook noodles for me? Yung yung amo ko hindi ganyan. Can you cook noodles for me, Jan? Yeah. Yun, matino. May ibang English na sobrang ganon. Yun yung mahirap. Kaya minsan nate-terminate yung mga katulong dahil sa English ng amo nila na hindi nila maintindihan. So, yun yung aralin yun na dapat matuto kayo. Nung una, ganyan yung amo kong lalaki, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, alam ko na. Kasi sa lahat siya yung pinakamalambot magsalita. Parang Chinese ba? Yung alaga kong bata, hindi. Parang lang siya. Ganon lang siya. Is it correct? Yung parang, ewan ko, kaya ginaganyan-ganyan ko pag napipikon ako sa kanya, ginagaya-gaya ko siya, kaya tatahimik siya. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Sana may natutunan kayo.